Pagkakarinig ni Ginoong Bugil sa mga sinabi sa kanya ng nilalang sa loob ng kanyang katauhan, hindi niya muna ito pinansin. Pinulsuhan niya ang dalawang kambal at dito niya napagtanto na unti-unti nang nawawala ang pintig ng puso ng dalawa. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Gilberto, ano pang hinihintay mo? Palabasin mo na ako habang may oras pa. Wala ka ng pagpipilian pa, Gilberto. Kailangan mo ko. Aminin mo sa sarili mo. Madali ko lang maibabalik ang buhay ng dalawang yan dahil sa dugong nananalaytay sa kanilang katawan. Ang tugo ng mga aswang. Wika ng nilalang sa kanyang isipan. Wag mo kong pangunahan. Demonyo ka! Maikling tugon naman dito ni Ginoong Bugila sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan naman nila ang mga nilalang na nakatalukbong, kasabay nun ang pagbigat ng presensya sa paligid. Ramdam na ramdam nilang lahat yun. Maging ang mga kasama nila sa baryo ay nakaramdam din ng mga di kaaya-ayang presensya. Sa pagpapatuloy ng ganong mga kaganapan, pansamantalang huminto ang nagaganap na digmaan. Natuon ang kanilang mga atensyon sa mga nakatalukbong na mga nilalang. Kasabay nun ang pagsisialulungan ng mga aswang na kanilang mga kalaban. Sunod nun ay ang pagwika ng isang lalaki na sumaksak sa dibdib ni Ranel. Napakahina naman ng mga kasama mo, Ermitanyong Dario. Hindi man lang ako pinagpawisan sa pagpaslang sa kanila. At ikaw, tampalasang aswang, maswerte ka dahil hindi ka napuruhan. Pero wag kang mag-alala. Sa susunod, di ka na makakaligtas sa aking mga kamay. Ayos pa yon? Wika ng lalaki habang itinuturo si Ginoong Bugil. Nang marinig nila ang mga sinabi ng lalaki, tanging pagngiti ng pang-iinsulto lang naman ang kanilang naiganti dito. Sabay wika ng, "Huwag kayong pakakasigurado na mapapatay nyo kaming lahat, mga demonyo kayo. Kailanman, di magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Kaya huwag kayong umastang panalo na kayo." Sagot naman dito ni Mang Dario na punong-puno ng tapang. Nang marinig naman ng mga nilalang ang mga sinabi ni Mang Dario, ay nagsingi silang naman ang mga ito na nakakaloko. Sabay wika ng, "Parang gusto nyo atang padaliin ang inyong kamatayan. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko ang hinihiling nyong katapusan, mahal kong Maestro Dario." Wika ng nilalang. Yun na si Baal. Kasabay noon ng pagwika ni Baal ay ang pagkumpas niya ng kanyang mga kamay upang utusang muling sumugod ang kanyang mga kaanib na mga aswang. Habang nag-aabang, sumugod ang mga kalaban. Napaisip na noon si Ginoong Bugil kung uusalin ba niya ang mga katagang ibinigay sa kanya ng demonyo. Dahil sa wala na silang maisip na paraan upang maibalik ang buhay ng dalawang kambal. Ang inaalala niya lang kasi, baka mapangibabawan siya nito at di niya ito makontrol. Yung demonyo na nagbibigay kapangyarihan sa kanyang mutya. Ngunit kung hahayaan naman nila na tuluyan ng mawala ang kambal, ay isa yung malaking kabiguan para sa kanila. Kaya napilitan na siyang usalin ang mga kataga. Ngunit bago yon, ay nagdasal muna siya sa Panginoong Diyos. "Panginoon, humihingi po ako ng
kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa pagkakataon pong ito, ay ipapaubaya ko sa inyo ang aking kaluluwa na wag po sana akong mapangibabawan ng kasamaan na pumapalibot sa aking katauhan. Nang masambit ni Ginoong Bugil ang kanyang mga panalangin, kasabay nun ay ang pagsambit niya ng mga katagang Lirak, Tasa, Befa, Welbilal. Lirak, Tasa, Befa, Welbilal. Lirak, Tasa, Befa, Welbilal. Pagkatapos niyang masambit ang mga katagang yun, umalimpuyo ang malakas na hangin na mararamdaman mong punong-puno ng kasamaan. Kasabay nun ang muling pagbabago ng kaanyuan nun ni Ginoong Bugil. At unti-unti na ring tumatakas ang wisyo niya noon. Napilit naman niyang pinanlalabanan. Tinubuan na noon si Ginoong Bugil ng mga sungay na maihahalin tulad sa sungay ng isang toro. Nabaklas din ang kanyang pakpak noon at napalitan yon ng pakpak na may ihahalin tulad sa pakpak ng isang anghel. Ang kaibahan nga lang ay ubod ito ng itim, yung bawat hibla ng balahibo nito. Nagkaroon din siya noon ng mga ugat-ugat sa katawan na nagbabaga. At ang kanyang mga mata ay nagbabaga rin sa kulay. At pati yung mga pangil niya ay nagbabaga na rin sa kanyang bibig. Sa makatuwid, halos ang buong palibot ng katawan ni Ginoong Bugil ay nagliliwanag dahil sa pagbabaga. Na para bang galing siya sa impyerno. Nang masilayan ni Namang Dario ang kaanyuan nun ni Ginoong Bugil, ay nagimbal silang lahat. Pati ang mga kalaban nun ay natigilan sa gagawin sana nilang pagsugod. Pati na rin ang mga kasama nila nun sa baryo ay sobra ng kilabot sa kanilang mga nasisilayan. Para na silang nakakita ng demonyo na galing sa impyerno. Pagkatapos magpalit ng kaanyuan ni Ginoong Bugil, naglakad ito patungo sa kinaroroonan ni Namang Dario. Kaya naghanda na ang dalawang antingero upang protektahan ang kanilang mga sarili. Lalong-lalo na ang kambal na wala ng buhay ang katawan. Nawala lang naman ang kanilang pangamba kay Ginoong Bugil sa kanyang itsura nang magwika ito ng Mang Dario, Joselito at mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Nasa panig nyo pa rin ako. Hayaan nyo po sanang gawin ko ang aking nais upang muling buhayin ang dalawa nating kasamahan. Wika ni Ginoong Bugil sa malalim na boses. Kasabay ng pagwika niya noon ay umupo siya sa pagitan ng katawan ng dalawang kambal at inilapat niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ng mga yon. Makalipas lang ang ilang sandali ay huminga na ng napakalalim ang kambal. Kasunod noon ay ang muling pagtibok ng puso ng dalawa. Kasabay ng kanilang pagbangon sa lupa. Nang magawa na niya ang mga bagay na yon, hinarap na niya ang mga kalaban na nakaabang sa kanila. Nang masilayan ng mga kalaban nila ang mga pinaggagawa ni Ginoong Bugil, nakangiti pa rin naman ang lalaking si Baal na parang nang iinsulto, na sumaksak nga sa kambal.
Kasabay nun ay ang pagtanggal niya sa kanyang talukbong. Sa wakas, nagpakita ka na din. Mabuti pang tapusin na natin to. Napakahaba na ng panahon ng iyong paghahasik ng kasamaan. Panahon na para putulin ang iyong mga sungay at kasamaan. Tanda, huwag mong madaliin ang inyong kamatayan. Darating din tayo dyan. Sagot dito ni Baal. Kasabay nun ay ang muling pag-usad ng mga kalaban upang sumugod. Sa pagsugod ng mga aswang sa kanila, kasama ng napakaraming insekto, biglang nagwika si Ginoong Bugil ng, "Mang Dario, mga kaibigan, hayaan niyong ako ang umarap sa mga ito. Bigyan niyo ng oras ang inyong mga sarili para makapagpahinga. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko ang mga ito. Ito na rin ang hinihintay kong pagkakataon upang maipaghiganti ang pagkamatay ng aking asawa." Wika ni Ginoong Bugil. Nang marinig nila ang mga sinabi ni Ginoong Bugil, ay mas pinili nila na sundin ito sa kadahilan ng halos nagamit na nila ang kanilang buong lakas sa pakikipaglaban at inaalala din nila ang kalagayan ng kambal. Dahil sa kahit bumalik na ang paghinga ng mga to, ay nanghihina pa rin ang mga yon. Sa paglayo ni Joselito sa kinaroroonan ni Ginoong Bugil, pasimple silang pumasok sa loob ng baryo at nag-usal din sila ng pansabulag upang sa ganun ay di sila magawang mapansin ng kanilang mga kalaban. Nagpaiwan naman nun si Mang Dario kasama ni Ginoong Bugil upang harapin ang buong hukbo ng kanilang mga kalaban. Kasama niya noon ang maharlikang mga diwata na si Dumakulim at Apo Lakay, na pinili na siyang tulungan sa laban pang magaganap. Tuluyan naman nang bumalik ang mga dalakit nun sa ikalawang dimensyon dahil sa labis na panghihina at tagal ng pananatili sa mundo ng mga buhay. Sa kabilang banda ay si Ginoong Bugil na naghahanda na rin sa pagsugod ng mga kalaban. Habang tumutulo sa bungangan nito ang mga nagbabagang laway niya. Di naman na yun pinagtuunan ng pansin ni Mang Dario sa kadahilan ng mas kailangan nilang magapi ang kanilang mga kalaban upang sa ganon ay mapigilan nila kung anuman ang nais ng kanilang mga kalaban na gawin. Nang sandali na yun ay nagwika ulit si Ginoong Bugil, "Mang Dario, ako na po ang bahala sa mga mampaparang at kayo naman po sa mga natitira pang mga aswang." Sige, sige iho. Mag-iingat ka. Tuso ang mga yan. Tugon sa kanya ni Mang Dario. Ilang sandali pa ay tuluyang nang nakalapit ang mga aswang kasabay ng napakaraming insekto. Subalit, biglang lumipad si Ginoong Bugil, dahilan upang siya ay habulin ng mga insekto na nasa paligid. Naiwan sa ibaba ang mga aswang nun, nakaharap naman ni Mang Dario. Sa paglipad nun ni Ginoong Bugil, napakarami ng insektong humabol sa kanya. Ngunit kahit isa ay di siya nagawang mapinsala ng mga ito. Sa kadahilan ng bawat insektong dumidikit sa kanya ay nalulusaw habang nagbabaga. Kasabay ng mga kaganapang yon, mabilis niyang sinugod ang pulutong ng mga mambabarang. Ngunit may isang nilalang ang kaagad siyang hinarangan, dahilan upang matigilan siya. At ang nilalang na yon ay walang iba kundi si Baal. Nasaan yung aswang din ito? At isa yung wakwak. Sa pagharang sa kanya nito, kaagad yon nagwika ng, Tignan mo nga naman. isang demonyo ang humahadlang sa isang demonyo. Pero di bale, kung isa ka sa mga hahadlang sa mga plano ko, wala akong magagawa kundi paslangin ka. Marami ka ng utang na buhay sa akin, bangkilan. Wika ni Baal na seryoso.
Kasabay ng mga sinabi niya ang pag-usal ng mga inkantasyon na di malaman ni Ginoong Bugil kung para saan. Nang mausal ni Baal ang mga inkantasyon na yun, nagbago ang kanyang anyo. Tinutubuan din ito ng mga sungay na parang sa kambing. Nagkaroon ito ng 2 paris ng mga pakpak na merong matutulis na buto. Humaba din ang kanyang mga kuko na halos 1 dangkal ang haba. Napakatatalim din ng mga pangil nito at naglilingas ang mga mata nito na kulay dilaw. Hindi lang ikaw ang may itinatagong demonyo sa katawan. Ngayon, tignan natin kung sino ang mas makapangyarihan sa ating dalawa. Wika ni Baal. Sa paghaharap ng dalawa, di naman na nagulat pa si Ginoong Bugil sa mga ipinakita ni Baal dahil sa minsan nang nabanggit sa kanya ni Mang Dario na nakipagkasundo ito sa isang demonyo. Samantala, si Nausilito kasama ng 2 kambal ay kasalukuyan ng nasa loob ng sabulag na kanilang ginawa. Kasama ng iilang mga taga-baryo. Patuloy lang ang mga ito sa pagmamasid sa mga kaganapan habang punong-puno ng kilabot ang kanilang mga katawan sa kanilang mga nakikita. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, tanging malaking bilog ng buwan ang pumagitna sa 2 magkatunggali na si Ginoong Bugil at Baal. Si Mang Dario naman noon ay patuloy lang sa pakikipaglaban sa mga gabunang aswang. Kukunti na lang halos ang mga aswang na yon sa kadahilanang nagawa na niyang mapaluhod ang iba sa mga yon na wala ng kakayahan pang lumaban. Ang mga mambabarang naman nun na kasama ni Baal ay tila ba gumagawa na ng isang ritual dahil sa nakapalibot ang mga ito sa isang malaking pentagramo na maraming nakasinding sulo ang mga nakatirik sa paligid nito. Nag-umpisa na ngang maglaban sina Ginoong Bugil at Baal. Isang tigal po ang binitiwan ni Baal. Usal yon mula sa kanan na tumama naman kay Ginoong Bugil. Di naman yun ininda ni Ginoong Bugil dahil para sa pakiramdam niya ay para lang siyang kiniliti ng binitawang tigal po ni Baal. Kaya buong lakas naman niyang sinugod si Baal gamit ang abilidad ng mutya ng kuweba. Naglaho ito na parang usok at lumitaw sa harapan ni Baal at kaagad na nagpakawala ng isang malakas na suntok. Dahilan upang tamaan si Baal sa kanyang pagmumuka. Sa pagbagsak ni Baal sa lupa, kaagad siyang sinundan nun ni Ginoong Bugil. Gamit-gamit naman ng mga malapunyal niyang kuko, inambahan niya ng pagsaksak si Baal habang pabulusok ito paibaba sa direksyon ni Baal na nakahiga pa sa lupa. Ngunit nang malapit na siya dito, mabilis itong kumilos para iwasan ang kanyang pag-atake. Mabilis yung lumayo sa kanya at nagwika ng, Masyado kitang minaliit, bangkilan. Meron ka naman palang ibubuga. Sa sunod kong atake, di na kita bubuhayin pa. Wika ni Baal. Sa mga sinabi naman ni Baal sa kanya, muling kinausap siya ng demonyo sa kanyang katawan. Gilberto, pagmasdan mo ang mga mampaparang. Kasalukuyan silang gumagawa ng isang ritual upang tawagin ang kadenang humahatak sa mga nilalang na mula sa impyerno. Mag-iingat ka. Iwasan mong mahuli ng bagay na yun sapagkat wala ka ng kawala. Kapag nagawa kang mapuluputan ng bagay na yun, pati ang katawang lupa mo, kasabay ko ay mahahatak patungo sa impyerno. Wika ng demonyo sa kanyang isipan. Nang malaman naman ni Ginoong Bugil ang ginagawa ng mga mambabarang, ay agad siyang napatingin sa mga ito. At doon nga niya nakita ang ginagawa ng mga ito na isang ritual. At pagbalik niya ng tingin kay Baal,
malapit na ito sa kanya at kaagad siya nitong natadyakan at sunod-sunod na binigyan ng malalakas na suntok na tumama sa bawat bahagi ng kanyang katawan. At dahil doon, tumilapon siya habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Kaagad din naman siyang tumayo upang paghandaan pa ang mga gagawing pag-atake sa kanya ni Baal. Ngunit sa pagtayo niya noon, nadambaan agad siya ni Baal dahilan upang madaganan siya nito. Dinakma siya noon ni Baal sa kanyang liig at nag-aambang sasaksakin niya na ito. Kaya napatingin si Ginoong Bugil sa kinaroroonan ni Mang Dario para humingi ng karagdagang tulong dito. Subalit, sa pagkakita niya kay Mang Dario, nakahandusay na lahat ang mga kalaban nito at nag-uusal na ito. At may namumuong isang nagliliwanag na sibat na espiritual sa himpapawid. Sibat yon ni Atardar, isa sa kakayahan ng 7 Arkanghel ni Mang Dario. Sa pagkakakita niya sa ginawa ni Mang Dario, mabilis na gumawa ng paraan si Ginoong Bugil upang makatakas sa mga kamay ni Baal. Kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan. Binigyan niya ng isang suntok si Baal sa kanyang tagiliran dahilan upang mabitawan siya nito. Kasabay ng pagbitaw sa kanya ni Baal, dali-dali siyang tumayo at tinadyakan naman niya si Baal ulit. Tumumba si Baal sa lupa. Ngunit mabilis din naman itong nakatayo at nagwika ng sadyang malakas din ang demonyo sa katawan mo, bangkilang gabunan. Wika ni Baal. Ngunit sa sandaling yon ay sumigaw si Mang Dario habang sinasambit ang pangalan ni Baal. Kasabay noon ang pagbitaw niya ng sibat ni Atardar. Nanlaki ang mga mata ni Baal nang masilayan niya ang espiritual na sibat na malapit nang tumama sa kanya. Di na niya nagawang humakbang upang iwasan ang sibat dahil sa mabilis ang pagbulusok nun patungo sa kanya. Kaya tumama yun sa kanyang dibdib na tumagos hanggang sa kanyang likod, kasabay ng pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig. At napaluhod siya sa lupa. Ngunit hindi pa ito patay sa lagay na yon. Sadyang malakas ang demonyong nakasanib sa katawan ni Baal, sa kadahilanang nagagawa niyang bunutin sa katawan niya ang sibat ni Atardar. Sadyang napakalakas ng kaliwang kamay ng demonyo na aming Panginoon, Gilberto. Tignan mo, nagagawa pa niyang gumalaw matapos tamaan ng banal na sibat ni Atardar. Kailangan na nating gumawa ng paraan upang maibalik ang demonyong yan sa impyerno bago pa niya tuluyang sakupin ang katawan ng kanyang sinalipan. Wika ng demonyo sa isipan ni Ginoong Bugil habang pinagmamasdan nila si Baal na binubunot ang sibat ni Atardar sa kanyang katawan. Habang nangyayari ang mga kaganapang yun, kumilos na si Ginoong Bugil upang tuluyan ng wakasan ang pag-iral ng demonyong bumabalot sa pagkatao ni Baal. Si Mang Dario naman ng mga oras na yun ay nakaupo na sa lupa dahil labis na ang pagod nitong nadarama. Nakamasid na lamang ito sa mga nangyayari. Iniisip niya na kung di iepekto ang ginawa niyang pagbitaw ng sibat ni Atardar upang magapi ang demonyong nakapaloob sa katawan ni Baal, gagamitin niya na lang ang paraan na ginamit minsan ng isang malakas na ermitanyo, ang pagtawag sa 7 mandirigmang arkanghel upang gapiin ang demonyo. Ngunit nawala yun sa kanyang isipan nang makita niya ang ginawang pagdakot ni Ginoong Bugil sa liig ni Baal. Nagpupumiglas naman na makatakas si Baal
sa kamay nun ni Ginoong Bugil. Samantala, natapos na ang mga mambabarang. Ang ritual na pantawag sa kadenang mula sa impyerno at nag-uumpisa ng magliwanag ang lokasyon kung nasaan nakaguhit ang pentagramong ginawa ng mga mambabarang. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nagkakaroon ng hukay ang lupa sa loob ng guhit ng pentagramo, kasabay ng liwanag na nagbabaga na umahon sa hukay, kasabay ng pag-ahon ng mga kadenang nag-aapoy na mabilis na humahaba at tinutungo ang kinaroroonan nun ni na Ginoong Bugil at Baal. Sa pagkakakita ni Ginoong Bugil sa mga pangyayari, kaagad niyang tinadyakan si Baal dahilan upang tumilapon yun papalayo, at siya naman ay lumipad ng napakataas alinsunod sa nais ng demonyo na nasa kanyang katawan. At mula naman sa taas, kitang-kita niya ang pagpulupot ng nagbabagang kadena noon kay Baal. Kasabay nun ang mabilis na paghatak nito patungo sa nagbabagang hukay na nalikha ng pentagramo na ginawa ng mga mambabarang. Laking gulat na lang ng mga mambabarang sa kadahilanang ang kanilang pinuno ang nahatak nga ng tinawag nilang kadena sa impyerno. Kasi dapat sana ay kay Ginoong Bugil iyon. Sa pagkawala ng kadenang yun, kasabay ng pagtikom ng hukay sa lupa, ay nagtataka naman silang lahat dahil sa naiwan ang katawang lupa ni Baal sa loob ng pentagramo. Sunog na ang katawan nito na halos lumabas ang mga buto sa katawan niya. Nagsiiyakan noon ang mga mambabarang bilang paghihinagpis sa pagkawala ng kanilang pinuno. Sabay-sabay na nag-usal ang mga mambabarang na may kasamang galit na nakatingin kay Mang Dario at Ginoong Bugil. Ilang saglit pa, napakarami namang insekto ang nagsilitawan sa paligid at di na pangkaraniwan ang laki ng mga ito, dahil sa triple ang laki ng mga ito kumpara sa mga orihinal nitong anyo, yung mga bubo o bubo. Sa pagsilay ni Mang Dario at Ginoong Bugil sa ginagawa ng mga mambabarang, laking gulat na lamang nila dahil sa paglitaw ng mga insekto na may kasamang dalawang napakalaking ahas na napakaitim na kung tawagin ay banakon. Di naman na nagulat pa si Mang Dario at Ginoong Bugil nun dahil sa maraming beses na nilang nakita ang ganoong klase ng nilalang na kung tawagin nga ay banakon. Sa mga di nakakaalam, ang banakon ay isang uri ng makamandag na ahas at nabibilang ito sa uri ng mga kobra. Ngunit mas mahaba ito at mas malaki na kayang lumaki hanggang gahita ng normal na tao. Sa sandaling yon ay nagwika ang gabay ni Mang Dario na si Dumakulim na sila ni Apo Lakay ang haharap sa dalawang napakalaking ahas na lumitaw sa paligid. Dahil sa napakamapanganib ng ganoong klase ng nilalang, kung si Mang Dario ang haharap dito, nanghihina na rin kasi si Mang Dario ng mga oras na yun dahil sa napakahabang oras ng labanan. Samantala, si Ginoong Bugil noon ay nakamasid lang naman sa paligid at maiging nakikiramdam dahil hindi pa rin nawawala ang presensya ni Baal. Kahit nahatak na ng kadena mula sa impyerno ang katawan nito. Kitang-kita ko na hinatak si Baal. Ngunit ano tong nararamdaman ko? Parang walang nagbago. Parang andito pa rin si Baal. Wika ni Ginoong Bugil sa kanyang isipan. Sa mga sinabi naman yon ni Ginoong Bugil sa kanyang isipan, tinugon naman yon ng demonyong nasa kanyang katauhan. Masama ito. Mukhang narin lang tayo ni Baal. Hindi siya ang nahatak ng kadenang mula sa impyerno. Mukhang gumagawa siya ng kopya ng sarili niya
sa pamamagitan ng ibang tao upang iharap sa atin. Nararamdaman kong nasa paligid lang siya, Gilberto. Wika ng demonyo sa kanyang isipan. Sa mga sinabi sa kanya ng demonyo ay maigi siyang nakiramdam sa paligid, sapagkat alam niyang totoo ang mga sinabi nito. Kasi maging siya ay nararamdaman din niya yon. Si Mang Dario ay palingalinga din sa paligid noon. Subalit ang mga mambabarang lang at ang mga tinawag nitong mga insekto at 2 malaking ahas ang tangi nilang nasisilayan sa buong paligid. Bugil! Buhay pa si Baal! Mag-iingat ka! Nalinlang niya tayo. Hindi ang tunay na katawan ni Baal ang nagapi natin. Pagsigaw na wika ni Mang Dario dahil sa medyo malayo ito sa kanya. Nang masabi ni Mang Dario yun, nakarinig sila ng isang malalim na boses na tumatawa at nagwiwika yun ng Magaling, magaling. Akala ko di nyo mapapansin. Sa tingin nyo ba, ganun nyo lang ako kadaling matatalo? Mga hangal, wala kayo sa kalingkingan na kapangyarihan na aking tangan. Uwi ka ni Baal. Sa mga sandali naman na yun, ay muling nagsalita ang demonyo sa isipan ni Ginoong Bugil. Gilberto, may tutulong sa ating dalawa at mamaya-maya lang ay masisilayan mo na ang mga yon. Sila ang mga tao na aking muling pinuhay. Lalaban sila, ngunit di sa pamamagitan ng mga tangan nilang mga gamit, kundi bilang mga aswang. Wika ng demonyo sa kanyang isipan. Kailangan nating magapi ng sabay si Baal at ang mga mampaparang. Dagdag pa na wika nito. Matapos mapakinggan ni Ginoong Bugil ang tinig ng demonyo sa kanyang isipan, tinugon naman ni Ginoong Bugil ang boses na nagsalita sa kapaligiran. Napakiwari niya, ayun na nga ang totoong Baal. Baal, tuwag ka. Magpakita ka. Huwag kang magtago sa lilim ng iyong mga kasama. Lumabang ka ng patas sa amin. Seryosong wika ni Ginoong Bugil na may kasama pang galit. Napakalakas naman ang loob mong tawagin akong duwag bangkilan. Sige, pagbibigyan kita sa iyong nais. Lalabanan kita ng patas. Kaso may regalo akong kailangan munang maibigay sa iyo. Wika ni Baal na tatawa-tawa pa. Napakunot ang mga noonon ni Ginoong Bugil dahil sa napaisip siya sa kung anong regalo ang sinasabi nito. Nang may makita ito sa pulutong ng mga mambabarang na isang nilalang na nakatalukbong habang nakaakbay sa isa pang nilalang, umabanti yon ng paghakbang sa unahan ng mga mambabarang. Nagulat din sa mga nakita nila kasi di nila akalain na buhay pa pala ang pinuno nilang si Baal. Pero sino? Sino yung nahatak na nilalang patungo sa impyerno? Ermitanyong Dario, nagulat ka ba? At napapaisip ka kung sino yung nahatak patungo sa impyerno? Walang iba kundi ang katawan ng iyong mahal na anak na aking napaslang na mahabang panahon na ang lumipas. Ginamitan ko lang siya ng orasyon upang maging kahawig ko at pinatirahan ko ng demonyo na aking kanang kamay ang kanyang katawan na si Adonis. Wika ni Baal. Nang malaman ni Mang Dario kung sino ang nilalang na nahatak ng kadenang mula sa impyerno, labis-labis na lamang ang galit na kanyang naramdaman. Ngunit pilit man niyang lumaban,
dahil sa labis na ang panghihinang nararamdaman ng kanyang katawan. Matapos namang masambit ni Baal ang mga katagang yun kay Mang Dario, hinarap naman nito si Ginoong Bugil na nasa kaanyon pa rin ng demonyo. Sabay sabi niya nang, "Ito nga pala ang sinasabi ko sa iyong regalo. Isang maranhig, huwag ka sanang mabibigla." Wika nito kay Ginoong Bugil. Kasabay noon ang pagtanggal niya ng talukbong ng inaakbayan niyang nilalang. Nang matanggal ni Baal ang talukbong ng nilalang na yun, nanlaki ang mga mata ni Ginoong Bugil at halos sumabog siya sa galit. "Napakasama mo talaga, Baal. Anong ginawa mo sa katawan ng asawa ko?" Wika ni Ginoong Bugil. Sinasabayan siya ng demonyo sa kanyang isipan. Yan. Ganyan, Gilberto. Magalit ka. Gamitin mo ang kapangyarihan ko. Itakwil mo ang Diyos na kinikilala mo dahil sa mga nangyayari sa pamilya mo. At mapapasayo ang buo kong lakas. Pag-uudyok ng demonyo kay Ginoong Bugil. Napuno ng puot ang katauhan nun ni Ginoong Bugil dahil sa panunumbalik ng mga alaala nang lumipas sa kung paano namatay ang kanyang asawa. Umalulong ito ng napakalakas. Kasabay ng pagtitig niya kay Baal habang nanlilisik ang kanyang mga mata. At mas lalo pang mabagsik na tignan yun dahil sa nagbabaga ito. Nakatitig lang naman sa kanya si Baal at ang nilalang na nasa tabi nito na asawa nga ni Ginoong Bugil. Subalit isa na itong maranhig at demonyo na ang namumugad sa pagkatao nito at nakangiti pa ng nakakaloko. Sa pagtaas naman ng emosyon ng galit noon ni Ginoong Bugil, kasabay nito ang pagtaas ng kanyang presensya na nababalot ng kasamaan. Sa paligid naman, nakamasid na lang noon si Mang Dario sa mga pangyayari dahil di naman niya magawang malapitan noon si Ginoong Bugil dahil sa labis itong naaapektuhan sa kabanalan naman ng kanyang presensya. Bagaman nanghihina siya noon, hinarap pa rin niya ang mga mambabarang na tumawag ng napakaraming insekto sa paligid. Kasama pa rin niya noon ang dalawang maharlikang diwata na si Dumakulim at Apo Lakay. Hinarap naman ng dalawang diwata ang dalawa ding napakalaking ahas na banakon na alaga ng mga mambabarang. Ang mga insekto naman nun ay hindi magawang mapinsala ang katawan ni Mang Dario dahil napakakapal ng kabal at bakod nito sa katawan. Nakatangian naman ng Sator Coronados na tangan nito. Alam ni Mang Dario na nagtataglay ng trabongko ang may likha ng dalawang malaking banakon. Ngunit di niya matukoy kung sino sa mga mambabarang ang may tangan nito. Kung sakali man na matukoy na niya kung sino ang may tangan ng trabongko sa mga mambabarang, ay mag-uusal na siya ng mga pambasag ng mutya na ibabato niya dito. Samantala, dahil sa pagtaas ng presensya nun ni Ginoong Bugil, kasabay nito ang pangingibabaw sa kanya ng demonyo at unti-unti na siyang nawawala sa kanyang sarili. Kasabay nun, may dalawang nilalang ang mabilis na lumabas sa sabulag ng baryo. At ang mga ito ay mga aswang. Maabong kulay ang balahibo at balat ng mga yun. At ang mga ito ay mga gabunan. Namukahan ang mga ito ni Mang Dario. Ang dalawang aswang na yun ay ang kambal. Sa pagkakita ni Mang Dario sa kambal, kasunod naman ng mga ito si Joselito na lumapit naman nun kay Mang Dario. Dahil nakapagpahinga na si Joselito, kaagad nitong tinulungan si Mang Dario upang lapatan ng lunas ang mga pinsala na natamo nito sa labanan. Naiwan nun si Jacob at ang kanilang mga kabaryo
sa loob ng sabulag upang mapanatili ang kaligtasan ng mga ito. Iho, anong nangyari sa dalawa? Bakit sila naging ganyan? Tanong ni Mang Dario kay Joselito. Hindi ko rin alam, Mang Dario. Bigla na lang silang nag-angil nung kami ay nagpapahinga. Pagkatapos ay bigla na lang silang tumayo sa kinahihigaan nila at nagpalit ng kaanyuan bilang aswang. Siguro, epekto yan ng kapangyarihan ng demonyo na nasa katawan ni Ginoong Bugil. Paliwanag ni Joselito kay Mang Dario. Sa mga sinabi ni Joselito, nanatiling tahimik naman noon si Mang Dario sapagkat batid niya na totoo ang mga sinabi nito sa kanya. Bagaman mga antingero ang dalawang kambal, hindi nila maitatago ang dugong nananalaytay sa kanilang mga katawan na galing sa kanilang ina. Marahil yon ang naging daan upang magawa silang kontrolin ng demonyo na nasa katauhan ni Ginoong Bugil. Maya-maya pa, bigla namang nagwika si Mang Dario kay Joselito ng, Joselito! Iho, maaari bang ikaw na pansamantala ang gumamit ng aking mga tangang gamit? Alam ko na alam mo ang mga usal na ginagamit dito. Huwag kang mag-alala. Nasa likod mo lang ako. Gagabayan kita. mungkahi ni Mang Dario kay Joselito. Sige ho, Mang Dario. Kung yan po ang inyong nais, malugod po akong tatalima sa inyo. Nakabawi na rin naman po ako sa aking pagod kanina. Sagot naman ni Joselito. At nang pumayag na si Joselito, kaagad namang inabot ni Mang Dario ang medalyon ng 7 Arkanghel kay Joselito. Mas magiging malakas yon ayon kay Mang Dario dahil sa tangan nitong Santissima Trinidad at San Miguel Arkanghel. Matinding kabal at kunat ang maibibigay nun kay Joselito at mas magiging malakas pa ang mga usal o dasal na ginagamit ni Joselito. Nang maisuot na ni Joselito ang medalyon, ramdam na ramdam niya ang nag-uumapaw na lakas ng gamit na yun. Nanatili nun ang Sator Coronados at mutya ng mga dalakit nun kay Mang Dario upang kahit papano ay meron siyang pangdepensa sa kanyang sarili. Ang mga diwata naman nun ay kasalukuyan ng hinaharap ang dalawang napakalaking ahas at malapit na nilang matalo yon sa kadahilan ng naliligo na sa dugo ang mga ahas na yon dahil sa pagkatuklap ng mga kaliskis ng mga ito sa katawan. Sa pagwasiwas ng palakol at kampilan ng mga maharlikang diwata, sa bawat pagtama nun sa dalawang ahas ay para bang may kung anong kapangyarihan ang lumulusaw sa balat ng dalawang ahas. Naging epektibo ang ginagawang pag-atake ng dalawang diwata. Samantala, si Joselito na ang humarap sa mga mambabarang habang nasa likuran niya lang si Mang Dario. Ginagabayan siya noon ni Mang Dario upang mas maging epektibo ang mga dasal pangkumbate na kanyang gagamitin. Di muna nila pinagtuunan noon ang mga kasalukuyang nangyayari sa pagitan ni Ginoong Bugil at Baal, sapagkat nais muna nilang magapi ang kanilang mga kalaban bago sila makisali sa labanan ng dalawang demonyo na nasa katauhan nga ng dalawa. Habang tumataas nun ang tensyon sa kinaroroonan ni Ginoong Bugil at Baal, kasabay nga nun ang pagdating ng dalawang puting gabunan na kaagad namang umalulong ng napakalakas. Kasabay ng paglitaw ng dalawang kambal na aswang ay ang pagtanggal ng dalawang nilalang sa kanilang mga kasuotan na nagsisilbing talukbong sa kanilang buong katawan. Habang nakamasid si Baal sa nagaganap na pagtaas ng masamang aura ni Ginoong Bugil, kasabay noon ang muling pag-usal ni Baal ng mga inkantasyon na minsan nang sinambit ng isang nilalang na hinatak ng kadena patungo sa impyerno.
Matapos niya yung masambit, kasabay nun ang pagsisilapitan sa kanya ng mga insekto na kaagaran namang bumalot sa kanyang pagkatao. Nahati naman nun ang napakaraming insekto na nilikha ng mga mambabarang. Dahil nakiisa nga ito sa pagbabago ni Baal. Dahil si Baal ay galing din sa lahi ng mambabarang. Maya-maya pa, nagkaroon na nun ng matutulis na sungay si Baal, kasabay ng pagtubo ng 2 pares ng pakpak sa kanyang likuran. Humaba din ang mga galamay nito na merong matatalim na kuko. Ang mga paa niya din nun ay nagmistulang paa ng kabayo kasama ng kanyang hita at binti. At ang mga mata nito ay lumaki na halos sakupin ang kanyang buong pagmumuka na nagniningas sa kulay dilaw. May pangil din ito na halos di mabilang sa dami. Ang buong katawan niya nun ay nagkaroon din ng mga ugat-ugat na nagbabaga. Matapos ang pagpapalit ng anyo ni Baal, kasabay naman nito ang pagbagsik din ng itsura ng kanyang kasamang maranhig. Pero si Ginoong Bugil naman nun ay tuluyan ng kumawala ang wisyo dahil sa pangingibabaw ng demonyo at nag-aambang magwawala na ito. Ang 2 aswang niya nung kasama, yung kambal, ay tila ba wala din sa kanilang mga sarili dahil sa patuloy ang pag-angil ng mga ito habang nakatitig sa itinuturing na mga kaaway. Kasabay ng ganoong pangyayari ay ang pag-ikot naman ng hangin na binabalot ng napakasamang aura na nagiging dahilan upang lumakas naman nun ang mga mambabarang na kalaban ni Mang Dario at Joselito. Kasabay ng paglakas ng mga mambabarang ay ang paglakas din ng mga insekto nitong nilikha. At ang 2 ahas naman nun ay nagkaroon muli ng lakas na labis namang nagpahirap sa 2 diwata, si Apo Lakay at Dumakulim. Ngunit kahit ganun pa man, di pa rin sila nagpatalo sa mga nilalang sapagkat alam nila sa sarili nila na di hamak naman na mas malakas sila sa mga nilalang na yon. Malayo sa kalingkingan nila ang mga ito dahil nasa kanila ang ambon ng kapangyarihan ng mga anghel. Nauna nang sumugod ang kambal na aswang sa kanila noong mga kalaban. Subalit sinalubong naman sila ng mga kasama ni Baal na isang maranhig. Malakas ang ganoong klase ng nilalang sa kadahilan ng hindi ito nakakaramdam ng kahit anumang sakit sa pag-ataking pisikal. Ngunit bago sila maglapat nung nilalang, narinig nung 2 ang boses ni Ginoong Bugil sa kanilang isipan na nagsasabing kailangan nilang magapi ang nilalang na yon upang sa ganon ay mabawi niya ang katawan ng kanyang asawa. Samantala, lumuhod noon si Baal sa lupa habang nakatitig kay Ginoong Bugil. Inilapat nito ang kanyang kamay sa lupa. Maya-maya pa, meron itong binunot mula sa lupa na nagliliyab na espada. Pagmastan mo yon, Gilberto. Manood ka. Meron din tayo niyan. Wika ng demonyo sa kanyang isipan. At kusang gumagalaw ang kanyang katawan nun alinsunod sa nais ng demonyo. Ganon din ang ginawa ng demonyo sa kanyang katawan. Lumuhod din ito sa lupa. At meron din itong binunot na mga nagliliyab na 2 kadena na may matalas na bagay sa mga dulo nito. Matapos mahugot yon ng demonyo, agad naman yung inihataw ni Ginoong Bugil kay Baal. Nakaagad naman nitong sinangga ng kanyang espadang nagliliyab
Nagtataka naman nun si Ginoong Bugil dahil sa kadenang hawak niya. Naramdaman yun ng demonyo sa kanyang katawan. Gilberto, pagtuunan mo ng pansin ang kalaban mo sa kadenang hawak mo at kadenang humatak sa nilalang kanina. Yun ay iisa. Dahil sa ako ang nagmamay-ari ng kadenang yon. Di mo ba napansin na di nun tayo hinatak kanina? Dahil sa nagawa ko yung kontrolin kahit hindi ako ang may hawak kanina ng bagay na ito. Wika ng demonyo sa kanyang isipan. Sa mga nalaman niya mula sa demonyo, mas pinili niya nun na huwag munang sumagot upang mapagtuunan niya ng pansin ang nagaganap na laban nila ni Baal. Panay ang ginagawa nun ni Baal na paghataw ng kanyang nagliliyab na espada. Napatuloy lang namang iniiwasan ni Ginoong Bugil. Sumasagot siya nun ng pagwasiwas ng kanyang hawak na kadena. Ngunit nagagawa din yung maiwasan ni Baal. Samantala, pinagtutulungan ng kambal ang asawa ni Ginoong Bugil na isa na ngang maranhig. Subalit, napakabilis din nitong kumilos at halos di magawang tamaan yun ng kambal. At partida, gabunan pa sila. Buhay na buhay pa rin ang dalawang napakalaking ahas na patuloy namang nilalabanan ng dalawang maharlikang diwata. Para bang walang ubos ang lakas ng mga ahas na yun dahil sa masamang presensya na bumabalot sa paligid. Pero sa pag-atake naman ng mga ahas sa dalawang diwata, hindi naman makadampi ang bawat pagtuklaw ng mga to o pag-atake sa kanilang katawan, sapagkat nababalot ang katawan ng mga yun ng aura ng kabanalan, yung dalawang diwata. Kaya naman, malayang nakakaatake ang dalawang diwata sa mga ahas na yun. Ilang oras lang ang lumipas dahil sa patuloy na laban ni Mang Dario nun sa mga mambabarang. Nagawa niyang matukoy kung sino sa mga mambabarang ang nagtatangan ng trabongko ng banakon. Kaya sa pamamagitan ng bisa ng satura, kaagad niyang inusal ang mga dasal na pambasag ng mutya. Nakaagad naman niyang ibinato sa mambabarang na nagtatangan ng trabongko. Pagtama nun sa mambabarang, naramdaman ni Mang Dario ang pagkabasag ng trabongko nitong tangan. Kasabay ng mga pangyayaring yon ay ang agarang paglaho ng dalawang ahas na banakon sa harap ng dalawang diwata. Balik tayo kina Ginoong Bugil at sa kambal. Sugatan na noon ang kambal na aswang dahil sa napakabilis kumilos ng maranhig nilang kalaban at napakalakas din nito. Kahit tamaan nila yon ng kanilang mga pag-atake, di man yun iniinda ng nilalang dahil sa tila ba hindi nun nararamdaman ang kanilang mga binibitawang atake dito. Patuloy lang naman noon ang pag-atake ni Ginoong Bugil at Baal sa isa't isa. May natatamo na ring mga pinsala noon si Ginoong Bugil dahil sa bilis ng mga kilos ni Baal. Natatamaan niya din naman ito. Ngunit di yun nakakapagdulot ng matinding pinsala kay Baal. Kaya naman, wala na siyang naiisip na paraan kundi ang huliin ito at igapos gamit ang kanyang kadena. Samantala, sa mga sandaling yun, nagawa ng mapinsala ng kambal na gabunan ang kanilang kalabang maranhig. Agad yung iginapos ni Ranil sa pamamagitan ng pagyakap niya dito. Nang masipat yon ni Ginoong Bugil, kaagad niyang inihagis ang isa sa mga tangan niyang kadena at sinabing, "Itarak nyo!"
Itarak nyo sa dibdib ng nilalang na yan ang talim na nasa dulo ng kadena upang magapi nyo ang demonyo sa katawan niyan at igapos nyo na para di makapalag. Kaagad naman yun na sinunod ni Emil ng walang pagdadalawang isip. Matapos yung magawa ni Emil at Ranel, merong isang nilalang na kaagad na humiwalay sa katawan ng maranhig na yun. Na tila ba hinigop ang nilalang na yun patungo sa kadiliman ng impyerno. Pagkahagis naman noon ni Ginoong Bugil sa isang kadena niyang hawak, mabilis siyang sinunggaban ni Baal na naging dahilan naman ng pagtumba nila noon sa lupa. Nakaamba ang espada ni Baal sa dibdib ni Ginoong Bugil at nagtatangka na itong itarak yun sa dibdib ni Ginoong Bugil. Nagpupumiglas noon si Ginoong Bugil upang makatakas kay Baal. Katapusan mo na, bangkilan! Kasama mong babalik sa impyerno ang demonyong nasa katawan mo. Wika ni Baal. Sa sandali naman na yon ay nagawa ng matalo ni Joselito at Mang Dario ang mga mambabarang sa tulong ng dalawang diwata. Kaya naman, bago pa maitarak ni Baal ang kanyang espada sa dibdib ni Ginoong Bugil, merong dalawang bagay ang tumusok sa kanyang likuran. Na naging dahilan upang mamilipit siya sa sobrang sakit. Ang dalawang bagay na yun ay ang punyal ni Mang Dario at ang balaraw ni Joselito na nagdulot ng grabing parusa sa demonyong nakasapi kay Baal. Nang mga sandaling ito ay 3:00 na ng madaling araw, kaya mabilis na gumawa ng paraan nun si Mang Dario upang gapiin ang demonyo sa katawan ni Baal. Kaagad nang nag-usal si Joselito ng pantawag sa espada ni San Miguel na mas lalo pang pinalakas ng 7 arkanghel ni Mang Dario. Nanooy si Joselito ang may tangan. Nang mausal yun ni Joselito, isang espadang espiritual ang namuunon sa himpapawid sa tapat ni Baal. Nakaagad din namang bumulusok pa ibaba at tumusok yun sa katawan ni Baal. Mga tampalasan kayong mga nilalang. Babalik ako at hahanapin ko kayo upang kayo ay paslangin. Wika ni Baal. Nang masambit ni Baal ang mga katagang yun, kasabay nun ang paghiwalay sa kanyang katawan ng isang nilalang na nagliliyab at nakagapos sa kadenang pagmamay-ari ng demonyong nasa katawan ni Ginoong Bugil. Kung sakaling mangyari ang mga sinabi mo, Baal, alam ko na may kagaya ko na muling sisibol upang itaboy kang muli patungo sa impyerno. Sagot ni Mang Dario kay Baal. Kasabay nun ay naging tuluyan ng apoy ang nilalang na humiwalay sa katawan ni Baal. At agad na sumuot ito sa kailaliman ng lupa. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, akala ni Mang Dario at Joselito, pati si Ginoong Bugil, ay tapos na ang lahat. Subalit nakita nila ang dalawang puting gabunan na tila ba wala sa sarili at nagaangil ang mga yon habang nakatitig sa kanila. Nasipat din nila ang dahang-dahang paglapit ni Ginoong Bugil sa katawan ng kanyang asawa na nakahandusay sa lupa. Nararamdaman ni Mang Dario at Joselito ang puot at galit sa pagkatao ni Ginoong Bugil dahil sa paglapastangan ni Baal sa katawan ng kanyang asawa. Paglapit doon ni Ginoong Bugil, sumigaw ito ng napakalakas
habang kinakalong ang katawan ng kanyang asawa. Patuloy pa rin naman noon ang pag-uudyok ng demonyo kay Ginoong Bugil upang gumawa ng mga di kanais-nais. Gilberto, di pa tayo tapos. May mga kalaban pa tayo na balak din tayong paslangin. Alalahanin mo, mga antingero ang mga kasama mo. At alam ng isa sa kanila ang kuta ng mga kapamilya mo. Di malayong usigin din nila kayo, Gilberto. Salita ng demonyo sa kanyang isipan na nagdudulot ng kabaliwan ng pag-iisip nun ni Ginoong Bugil. Pilit man niya yung panlabanan, wala siyang magawa. Dahil sa napakalakas ng demonyong yun na sumasakop sa kanyang katauhan. Dahil rin sa paglabas ng puot na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang nagwala nun si Ginoong Bugil dahil sa nawala na ito ng tuluyan sa kanyang sarili. Pati ang dalawang gabunan nun na kambal ay nagnanais na rin napaslangin si Mang Dario at Joselito. Kaya muling tinawag nun ni Mang Dario ang diwatang si Dumakulim upang maghanda na sumabak sa isang labanan. Subalit sa pagkakataong ito ay si Ginoong Bugil at ang dalawang kambal na nasa anyong aswang ang kanilang mga kalaban. Joselito, madali ka. Ikaw na ang bahala sa dalawang gabunan. At ako na ang bahala kay Bugil. Hanggat maaari, Joselito, huwag mo silang papaslangin. Kailangan nating matalo ang demonyong sumasakop sa pagkatao ni Bugil. Uwi ka ni Mang Dario kay Joselito. Si Jacob naman ng mga oras na yon ay nakamasid pa rin sa mga nangyayari sa labas ng sabulag ng baryo kasama ng iba nilang kabaryo. Di na rin sila nakatulog noon dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang mga kasama. Lalong-lalo na siyempre sa kanyang lolo. Lumuluha ng mga oras na yon si Jacob dahil sa di siya makapaniwala na darating ang mga oras na ang mga kasama niya mismo ay hahantong sa ganoong sitwasyon. Balik tayo sa mga kaganapan kina Ginoong Bugil. Nag-uusal pa ng mga pamakong dasal nun si Mang Dario upang huliin si Ginoong Bugil. Subalit, malakas ang demonyo sa katawan nito dahil sa nagagawa nung makatakas mula sa mga pamakong dasal ni Mang Dario. Nagagawa din nitong maiwasan ang mga pag-atake ng diwatang si Dumakulim sa kanya. Ang diwatang si Apo Lakay naman nun ay bumalik na sa kanyang dimensyon. Dahil sa maraming tao o iba pang mga antingero ang humihingi sa kanya ng tulong ng mga oras na yon. Si Joselito naman nun ay hinarap ang dalawang kambal. Subalit saglit lang naman niya yung natalo dahil sa lakas ng kanyang mga gamit na tangan. Kaagad niyang naipako sa dasal ang mga yon. Nang sandali nang di na makagalaw ang dalawang kambal dahil sa mga pamakong dasal ni Joselito, ninais niya nung tulungan si Mang Dario. Upang sa ganun ay di ito masyadong mahirapan sa paggapi sa demonyong nais ang kinina ang katawan nun ni Ginoong Bugil. Mang Dario, tutulong na ako sa iyo. Nararamdaman ko na rin po ang sobrang pagod mo, Mang Dario. Sige, Joselito. Oh, eto ang aking punyal. Nais kong itarak mo to sa kanyang likuran upang magawa siyang maipako sa dasal. Di ko siya papaslangin, iho. Kaibigan ko pa rin siya. Kaya gagawin ko ang lahat upang maibalik siya sa dati. Papalayasin lang natin ang demonyo sa kanyang katawan. Tugon naman ni Mang Dario kay Joselito. Nang marinig ni Joselito ang mga sinabi ni Mang Dario, kaagad siyang nag-usal ng pansabulag upang palihim na atakihin si Ginoong Bugil sa kanyang likuran.
habang abala itong nakikipaglaban sa diwatang si Dumakulim. Ilang sandali pa, patuloy nun na pag-atake ng diwata nun kay Ginoong Bugil sa pamamagitan ng paghataw nun ng kanyang napakalaking palakol. Subalit nasangga pa yon ni Ginoong Bugil ng kanyang kadenang hawak-hawak. Subalit, di yun naging sapat upang mapigilan nun ang ginawang pag-atake ng diwata. Lumapat sa kanyang dibdib ang palakol nito at tila ba merong isang malakas na enerhiya ang bumalot sa palakol na yon at nagagawa nitong mabasag ang depensang kabal ni Ginoong Bugil. Pagkalapat ng bagay na yon sa dibdib ni Ginoong Bugil, halos mamilipit siya sa sakit dahil sa napakalakas na banal na puwersa ang yumakap sa kanyang katawan. Nakaluhod ito sa lupa habang nagsisisigaw sa malalim na boses. Maya-maya pa, pilit nitong pinakalma ang kanyang sarili at tumingin na kay Mang Dario ng napakatalim. Sabay sabi ng, "Mga tampalasang nilalang, tinulungan ko na nga kayo. Ito pa ang igaganti nyo sa akin. Pero bueno, matalo nyo man ako ngayon. Merong isang dahilan upang muli akong bumalik sa mundong ibabaw." Uwi ka ng demonyong nakasapi sa katawan ni Ginoong Bugil. Nang biglang may sumaksak sa kanyang likuran, dahilan upang mas lalo pa siyang mapasigaw ng napakalakas. Tapos nun ay pinag-usal pa ni Mang Dario si Joselito ng sibat ni Atardar upang tuluyan ng mapalayas nun ang demonyong nasa katauhan ni Ginoong Bugil. Matapos tumama nun kay Ginoong Bugil ang sibat ni Atardar, nangisay ito sa lupa kasabay ng paglabas mula sa kanyang katawan ng isang maitim na usok na parang purong-puro iyon. Nakaagad din namang pagliyab nito at sumuot sa kailaliman ng lupa. Matapos ang mga pangyayaring yun, nakarinig naman sila nun ng mga mahihinang pag-ungol mula sa dalawang magkapatid habang tinatawag nila nun ang pangalan ni Mang Dario. Kaya kaagad naman yung nilapitan ni Mang Dario upang tulungan. "Mga iho, ayos lang ba kayo? Huwag muna kayong gumalaw. Napakarami niyong sugat sa katawan." Agad na wika ni Mang Dario sa magkapatid. Ayos lang naman kami, Mang Dario. Ang kaso nga lang po, ang sakit ng katawan ko. Ganon din naman ako, Mang Dario. Ano po bang nangyari? Tugon sa kanya ng magkapatid. "Mga iho, sinakop kayo ng kapangyarihan ng demonyo sa katauhan ni Bugil. Ginamit niya ang inyong katauhan bilang aswang para lumaban sa halili niya. Pero huwag kayong mag-alala. Ayos na ang lahat. Natalo na namin ni Joselito ang mga demonyo. Kaya magpahinga na muna kayo upang makabawi kayo sa inyong lakas." Sagot naman ni Mang Dario. Samantala, nagtataka naman noon si Joselito dahil sa walang kahit anong bahid ng sugat nun si Ginoong Bugil. Gayong kitang-kita niya na bumaon ang punyal na itinarak niya sa likod nito. Kaya pumasok sa isip niya na siguro ay mismong demonyo lamang ang tinalaban ng punyal na binigay sa kanya ni Mang Dario. Kaya napatingin siya noon kay Mang Dario at kaagad na nagwika ng, "Mang Dario, paanong nangyaring walang sugat si Ginoong Bugil? Gayong kitang-kita ko nung bumaon sa katawan niya ang punyal." Tanong ni Joselito. Hindi ko rin alam, iho. Hayaan mo na. Ang mahalaga ngayon,
ibuhay tayong lahat. Sagot ni Mang Dario. Nang maging maayos na ang lahat at nagkaroon na sila ng konting lakas, mas pinili nila nun na pumasok na sa loob ng baryo. Pasan ni Joselito si Ginoong Bugil nun dahil sa wala itong malay sa katawan nitong tao. Habang ang magkapatid naman nun ay inalalayan ni Mang Dario sa paglalakad dahil sa panghihina ng katawan ng mga ito. Nang makapasok na sila noon sa baryo, kaagad naman silang tinulungan ng kanilang mga kasama. Labis-labis na lamang ang pasasalamat ng mga taga-baryo kina Mang Dario at sa iba pa nilang mga kasama na nakipagdigma laban sa kampon ng kasamaan. Subalit, nang makita nila si Ginoong Bugil, medyo natakot pa ang mga ito. Ngunit agad namang pinaliwanag ni Mang Dario na hindi noon si Ginoong Bugil ang may kontrol sa kanyang pangangatawan. Nakaagad namang naunawaan ng kanilang mga kasama. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, lumipas pa ang ilang mga buwan. Wala nang naganap na kahit anong paggambala mula sa masasamang elemento sa kanilang baryo sa Dumangas. Ngunit hindi nung nagpakampante si Mang Dario dahil sa alam niya meron muling masasamang nilalang ang muling lilitaw at maghahasik ng kasamaan sa mundong ibabaw. Kaya naman, sa loob ng ilang buwan at halos umabot pa ng taon na sinanay niya si Jacob upang maging isa ring bihasang antingero. Si Ginoong Bugil naman noon ay nagpasya na bumalik na ng Sagay upang muling makasama ang nag-iisa niyang anak na si Zed. Sa pagbalik ni Ginoong Bugil sa Sagay, doon niya lahat na ilahad kay Zed ang mga naganap noon sa Dumangas. Noong mga panahong minsan niyang nakasama sina Mang Dario at Joselito at ang kambal sa isang labanan na halos lamunin siya ng kapangyarihan ng demonyo. At upang madala naman niya ang bangkay ng namayapa niyang asawa, labag man sa kanyang kalooban, ay mas pinili niya na sunugin ang katawan nito at inilagay sa isang maliit na banga ang abo nito. Nang mga panahon ding ito ay kasalukuyan ng nagdadalang tao si Micaela at ilang buwan na lang ay manganganak na ito. Lumipas naman ang ilang buwan ay nailuwal ni Micaela ng matiwasay ang panganay nila ni Zed. Lumipas pa ang ilang mga taon, nagkaroon ng sakit si Ginoong Bugil dahil nung malapatan siya ng palakol ni Dumakulim ay nag-iwan ito sa kanyang pangangatawan ng isang karamdaman na ngayon lang niya naramdaman. Dahil doon ay unti-unti na rin nanghihina ang kanyang pangangatawan. Zed, anak, panahon na para ipasa ko sa iyo ang pangangalaga sa birtud ng ating mga ninuno. Alam kong nasa tamang kulang ka na para gampanan ang anumang tungkulin na maaari mong gampanan kung sakaling maipasa ko na sa iyo ang aking birtud na tangan. Wika ni Ginoong Bugil sa kanyang anak na si Zed. Pero tay, ayoko pa. Di naman sa ayaw ko pong tanggapin yan eh. Gusto ko pa kayo makasama ng matagal. Sagot naman ni Zed habang lumuluha. Bagaman di handa si Zed na tanggapin ang birtud ni Ginoong Bugil, pero wala na rin siyang magagawa. Dahil sa hindi na niya kaya pang makita na naghihirap si Ginoong Bugil dahil sa karamdaman nitong iniinda. Kaya naman napilitan na siyang tanggapin ang birtud ng pagiging aswang ni Ginoong Bugil. At dun nga ay naipasa na ni Ginoong Bugil ang birtud niyang tangan kay Zed. At mula noon ay namuhay sina Zed at Micaela
sa kung saan ay tahimik at walang gumagambala sa kanila. Si Ginoong Bugil naman nun ay tuluyan ng pumanaw dahil sa pagpasa nito ng kanyang birtud kay Sed.